Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Sumasa inyo po ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. Hangad po namin na sa buong panahon ng ating gagawing pag-aaral, makinabang po kayo. At ako naman po ang kapatid na Gerson Guevara. Welcome po sa programang ito na ang Iglesia ni Cristo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay, at nawa ay lubos po ninyong pakinabangan ang mga katotohanan po na aming ipaglilingkod sa inyo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Gerson. Magandang araw din po, kapatid na Jerry. Simulan na po natin ang ating inihandang pagtalakay para sa kapakinabangan at kapakanan ng ating mga taga-subaybay sa palatuntunang ito. Kapatid na Gerson, karaniwan ng napapansin ng ating mga kababayan na hindi po natin kapanampalataya o hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa tuwing sila ay inaanyayahan nating dumalo, halimbawa sa ating mga pagtitipon, sa mga pagsamba, o kaya sa mga pamamahayag, nakatatawag sa kanila ng pansin na sa ating mga gusaling sambahan, walang mga imahe, walang mga ribulto. Halimbawa, yung imahe o ribulto ng ating Panginoong Jesucristo daw. Totoo po yun, kapatid na Jerry. Palibhasa po kasi ay nasanay po sila sa mga dako na kanilang pinagsasambahan. Meron po ng mga binabanggit ninyong larawan at rebulto. Kaya kapag ka sila po ay pumapasok na sa kapilya o gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, ay takang-taka po sila sapagkat wala ang mga gayon sa ating mga kapilya. Mga mahal naming taga-subaybay, baka po kayo ay kabilang sa mayroong gayong ipinagtataka sa mga gusaling sambahan po ng Iglesia ni Cristo. Yan po ngayon ang ating talakayin. No. Kapatid na Gerson, ano ang pagtuturo ng banal na kasulatan? Bakit ang Iglesia ni Cristo ay walang mga imahe o mga ribulto na ginagamit sa mga pagsamba o pagtitipon patungkol sa ating Panginoon Diyos? Ito po'y sapagkat ipinagbabawal po ito ng ating Panginoon Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito po sa aklat ng Eksodo sa 23-5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos ng papanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napopoot sa akin. Ito po ay pahayag ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Jerry. Ang ating Panginoong Diyos po ang nagbabawal na ang tao ay gagawa ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Paano kung halimbawa, kapatid na Gerson, may sumusubaybay sa atin ngayon na itanong ang ganito? Ibig bang sabihin, bawal mag-ingat o mag-display ng larawan ng mga mahal sa buhay natin? Hindi po, mga kababayan, kailanmat po ang mga larawang ito ay hindi pag-uukulan ng paglilingkod o hindi po sasambahin. Sapagkat maliwanag din po sa binanggit sa ating mga talatang binasa kanina, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Teka muna, paano kung ganito naman ang ipilit ng iba? At ito minsan ay nai-encounter natin. Opo. Pagka meron tayong mga kababayan na yan nga ang itinatanong tungkol sa kabawalan sa pagsamba sa mga larawan at mga ribulto. Ang sabi ng iba, hindi naman anya yung mismong larawan o imahe o ribulto ang aming sinasamba. Ang sinasamba namin ay yung inirepresenta nung nasa larawan, nun anyang nasa ribulto. Halimbawa, yung ribulto nung kinikilala nilang Jesucristo. Ang sinasamba nila raw ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ano tugon po natin dyan, kapatid na
Gerson. Dapat pong maunawaan ng ating mga tagapakinig, kapatid na Jerry, na ang isang kahulugan po ng pagluhod o pagyukod sa larawan ay pagsamba. Gaya po ng mababasa natin sa Biblia. Ganito pong nakatala sa Aklat ng Mga Awit sa 95 at 6, pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Hindi po maikakaila ng mga lumuluhod sa harap ng larawan na sinasamba po nila ang mga ito. Ito po'y sapagkat kung Biblia po ang ating tatanungin, ang isang kahulugan po ng pagluhod ay pagsamba. Sa mga kapatid, mga mahal naming taga-subaybay, sana po ay maliwanag po sa atin ito. Lalo na nga, doon sa nagpipilit po nung gaya ng binanggit natin. Opo. Na sinasabi po nila na hindi naman daw yung mismong larawan sinasamba, kundi yung inirepresenta raw nung larawan o imahe. Hindi pala totoo po yun. Opo. Talagang sumasamba po pala sa larawan. Sapagkat yung pagluhod po, tandaan natin mga mahal naming taga-subaybay, ang isa sa kahulugan po noon ay pagsamba. Ito pa ang isa sa ikinakatwiran po ng iba. Yun daw kabawalan sa pagsamba sa mga imahe o mga larawan o mga ribulto, yun daw ay sa panahon lamang noon ng bayang Israel. Sa panahon daw nating ito, sa panahong Kristiyano, hindi na raw aplikable ang kabawalang yan. Sa panahong Kristiyano ba, kapatid na Gerson, mababasa po ba sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa larawan, mga imahe o mga ribulto? Opo, mga kababayan, mababasa po na nananatili hanggang sa panahong Kristiyano ang kabawalang ito ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ito ng mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 17 at 29, ganito po ang mababasa nating pahayag. Pakinggan po ninyo. Yamang tayong ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagkadiyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Mga kababayan, ito po'y pahayag ni Apostol Pablo. Panahong Kristiyano na po ito, kapatid na Jerry. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagkadiyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Sa makatwid, isipin pa lamang po hindi na marapat. Lalong hindi po marapat, mga kababayan, na ang tao gagawa ng larawan. Higit pa sa inisip na yun. Opo, gumawa na po siya ng larawan at tribulto at ito ay paglingkuran at sambahin. Kapatid na Gerson, ito pa ang isa sa iminamatwid ng mga nagtataguyod ng pagsamba sa larawan at tribulto o yung mga imahe. Sinasabi nila na mababasa raw sa Biblia na ang bayang Israel noon ay nagpagawa ng gentong kirubin at tansong ahas at iba't iba pa. Kaya ang konklusyon nila, hindi bawal sumamba sa mga larawan at sa mga imahe. Ano po ang tugon po natin dyan? Una po sa lahat, mga giliw naming taga-subaybay, hindi natin ikinakaila. Talagang sa Biblia po mababasa na mayroong ipinagawa ang ating Panginoon Diyos na gintong kerubin at ahas na tanso. Subalit, ang dapat po na maunawaan ng mga nakikinig sa atin, kapatid na Jerry, hindi po ang layunin kaya ito ay ipinagawa ay upang sambahin at paglingkuran. Halimbawa po, yung gintong kerubin na binabanggit po ninyo, ang dahilan po kung bakit ito ipinagawa ng ating Panginoon Diyos, mababasa po natin dito po sa Aklat ng Eksodo. Sa 25 at 18, ganito po ang ating matutunghayan. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto, nayari sa pamukpok iyong gagawin, sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Ito po, kapatid na Jerry, ay tungkol sa binabanggit nga po na kerubing ginto na ipinagawa ng ating Panginoong Diyos. Kung inyo pong mapapansin, mga giliw naming taga-subaybay, ang dahilan po kung kaya't ito'y pinagawa ng ating Panginoong Diyos, hindi po para sambahin, hindi po para paglingkuran, kundi upang ilagay sa magiging takip ng kaban ng tipan. Mga mahal naming taga-subaybay, napakaliwanag po niyan. Hindi upang sambahin yung pong gintong kerubin. Puntahan natin yung pong tansong ahas. Baka naman yun, kaya ipinagawa
ay upang sambahin po ng tao. Hindi rin po, mga kababayan. Pakinggan po ninyo at ganito po ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Bilang sa 21 at 8. Dito po nakatala kung ano po ang dahilan at ipinagawa ng ating Panginoon Diyos ang tansong ahas. Pakinggan po ninyo. At ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ngayon, kapatid na Jerry, para maunawaan po ng ating mga taga-subaybay itong talatang binasa po natin, ito po'y nangyari noong ang bayang Israel naglalakbay pa po sa ilang. Dumating ang isang pagkakataon na nagsalita ang mga Israelita laban kay Moises, leader na inilagay po ng ating Panginoon Diyos sa bayang Israel at sa ating Panginoon Diyos. At dahil po sa galit ng ating Panginoon Diyos, nagpadala siya ng mga ahas para tuklawin ang mga Israelita. Ito pong ahas na tanso na ipinagawa ng ating Panginoon Diyos, iniutos po niyang gawin upang ang mga Israelita na natuklaw ay hindi mamatay kapag ka po tumingin doon. Pansinin po natin mga kababayan, hindi po ipinag-utos na ito ay sambahin at paglingkuran. Pero kapatid na Gerson, paano kung halimbawa itanong ito ng mga nakababatid ng daloy na ng kasaysayan ng bayang Israel? Hindi ba anya, sa panahon ng paglalakbay ng bayang Israel, dumating din yung tagpo na sumamba sila sa tansong ahas? Ano po tugon natin dyan? Hindi po tayo tutol dyan, kapatid na Jerry. Talagang mababasa po sa Biblia na dumating ang panahon na ang ilang mga Israelita sinamba yung ahas na tanso. Liwanagin natin, kapatid na Gerson, kaya ba sila sumamba sa mga larawan, sa imahe o ribulto, tulad nung tansong ahas, dahil ipinag-utos sa kanilang sambahin? Hindi po, mga kababayan. Ang totoo, ito po ang ipinagawa ng ating Panginoon Diyos doon sa ahas na tanso upang ito po ay hindi sambahin. Pakinggan po ninyo, ganito nakatala sa Ikalawang Hari sa 18:4 hanggang 6. Ipinabuwag niya ang mga altar sa mga burol at ipinasira ang mga rebulto, pati larawan ni Asyera. Dinurog niya ang ahas na tansong ipinagawa ni Moises pagkat hanggang sa panahong yaon ay sinusuob pa nila ito ng kamanyang at tinatawag na nehustan. Ang pananalig ni Ezekias sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay hindi natularan ng mga naging hari sa Israel, maging sa mga sinundan niya o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat sa Panginoon at hindi nagsawa sa pagsunod sa kautusan. Kung napansin po sana ng mga taga-subaybay natin, kapatid na Jerry, hindi po talaga pumapayag ang ating Panginoon Diyos na sambahin ang mga larawan at rebulto. Ang katunayan po, gaya ng ating nabasa, ipinadurog ng ating Panginoon Diyos kay Haring Ezekias yung ahas na tanso. Sana mapansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Gerson, na bagamat noon sa panahon ng bayang Israel, may mga nahulog na sa pagsamba sa larawan, sa ribulto, o sa mga imahin, nananatili ang Diyos sa pagbabawal na hindi talaga dapat sambahin ang mga larawan po o mga ribulto o anumang mga imahe. Ito po ang dahilan, mga mahal naming taga-subaybay, kung bakit hanggang ngayon sa Iglesia ni Cristo po, wala po kaming larawan, walang imahe o ribulto sa aming mga gusaling pinagsasambahan. Maging sa aming tahanan, mga larawan o imahe na sinasamba sapagkat mahigpit po na ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba po sa mga larawan, sa mga imahe o mga ribulto. Mamaya po, pagkatapos magpakilala ng ating himpilan, magbabalik po ang ating palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Muli magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang ating palatuntunan, ang Iglesia ni Cristo. Nananatiling kami po ang inyong makakasama sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. At ako po ang kapatid na Gerson Guevara. Kapatid na Jerry, binabati lang po natin ang lahat ng mga mag-aaral at tagapagturo mula po sa Iglesia ni Cristo, Church of Christ, School for Ministers. Happy viewing po sa inyong lahat. Gayon din ay pinararating natin, kapatid na Gerson, ang pagbati natin sa mga kapatid
at sa kanilang mga inaanyayahang sumubaybay sa ating programa, ang Iglesia ni Cristo. Diyan po sa distrito po ng Sabah, Malaysia. Magandang araw po sa inyong lahat. Balikan na natin, kapatid na Gerson, yung iniwan nating pagtalakay kanina. Ipinipilit ng mga nagtataguyod ng pagsamba sa larawan, pagsamba sa ribulto, pagsamba sa mga imahe na hindi naman daw talaga yung larawan, hindi yung ribulto, hindi yung imahe ang kanilang sinasamba, kundi yun daw inirepresenta nung larawan, nung ribulto o nung imahe. At para sa kanila, yun daw ang paraan ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang tugon dyan ng banal na kasulatan? Kapatid na Jerry, una po sa lahat, napatunayan na po natin kanina na talagang labag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos ang pagluhod, pagyukod at pagsamba sa mga larawan at ribulto. At mga kababayan, itinuturo din po sa Biblia ang tungkol sa tunay na paraan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Upang makinabang ang ating mga taga-subaybay po ngayon, ayon sa Biblia, paano itinuturo ang tunay na paraan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo mga kababayan ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Ganito po ang nakatala dito po sa aklat ng Mateo sa 6:9-10. Ganito po ang ating mababasa. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ito po, kapatid na Jerry, ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ating nabasa, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sambahin nawa ang pangalan mo, gawin nawa ang iyong kalooban. May binabanggit, kapatid na Gerson, na ang tunay na pagsamba may kalakip na pagsasagawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. Opo. Sa mga kapatid, mga mahal naming taga-subaybay, hanggat hindi po nagagawa ng tao yung kalooban ng Diyos, hindi mararating ng tao ang tunay na paraan ng pagsamba. Tama po. Ano yung kalooban ng Diyos, kapatid na Gerson, na dapat ilakip ng tao sa paglilingkod niya upang magawa niya ang tunay na paraan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos? Mga kababayan, si Apostol Pablo po ang sasagot sa atin dito po sa aklat ng Efeso sa 1:9-10. Pakinggan po ninyo. Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Mga kababayan, ito po ang kalooban ng ating Panginoon Diyos na dapat pong matupad upang maisagawa yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, dapat ang lahat ay matipon sa ating Panginoong Hesukristo. Paano kung ganito ang sabihin ng iba, kapatid na Gerson? Ako sumasamba ako sa Diyos. Pero hindi naman niya nagagawa pa yung kaloobang yan ng Diyos na matipon siya sa ating Panginoong Hesukristo. Tunay na ba siyang sumasamba? Hindi po mga kababayan, sapagkat tandaan po natin, maisasagawa lamang po ang tunay na pagsamba kapag natupad po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, mga mahal naming taga-subaybay, upang marating ng tao ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga po na ang tao makabilang doon sa mga tinutukoy na natitipon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalagang suriin po natin sa ating sarili. Kabilang na po ba kayo sa mga tinutukoy na mga taong natipon sa ating Panginoong Hesukristo? Tandaan po natin, kalooban yan ng Diyos na dapat gawin ng nagsasagawa ng tunay po na pagsamba. Paano magagawa ng tao ang kaloobang yan na siya ay matipon sa ating Panginoong Hesukristo? Paano ba matitipon ang tao sa ating Panginoong Hesukristo? Kailangan po na ang tao ay tawagin at maging sangkap po ng iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, gaya po ng mababasa natin dito po sa Kolosas sa 3:15. Pakinggan po ninyo. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo,
na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Sa makatwid, mga kababayan, ang mga tinipon po sa ating Panginoong Hesukristo, sila po yung naroon sa iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga kapatid, mga mahal naming taga-subaybay, sa bahagi ito ay napakahalaga po na maunawaan ng lahat. Mayroon talagang dako. Mayroong lugar kung saan naroon po ang mga tunay na mananamba. Katumbas mo ay mayroon ho talagang relihiyon. Opo. Na kung saan naroon po ang mga tunay na mananamba. Di ba, kapatid na Gerson? Tama po yun. Tinipon po sila eh. Hindi pala sa lahat ng dako. Hindi pala ang katumbas ay sa lahat po ng relihiyon. Opo. Ang sabi po, katawan. Di po Tama ba? po. Alin po ang katawan na yan? Na diyan po tinipon o natitipon ang mga taong ang naisasagawa ay tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ang binasa po namin kanina, Colosas 3.15. Pakinggan naman po natin ang Colosas 1.18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po, mga kababayan, ay ang iglesia. Kaya yung mga may karapatan po na magsagawa ng tunay na pagsamba, sila po ay kabilang sangkap sa katawan o kaanib sa tunay na iglesia. Kaya lang yun ang problema ngayon sa iba nating mga kababayan. Opo. Ipinipilit nila na sila naman daw ay kabilang na sa iglesia. Opo. Ibig sabihin, sila daw ay may relihiyon na rin na kinabibilangan na. Opo. Alin kaya ang iglesyang yan, kapatid na Gerson, na iyan ang kinaroroonan o dyan natitipon ang mga tunay po na mananamba? Hindi tayo magbibigay po ng ating opinyon, kapatid na Jerry. Biblia po ang babasahin namin, mga kababayan. Pakinggan po ninyo. Nakatala po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakasali na po sa ating wika. Ganito po ang pahayag. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kababayan, ang tunay na iglesia po, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Yan nga po ang programa natin dito, kapatid na Jerry, ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ito pong iglesia ni Kristo na ipinag-aanyaya po namin sa inyo. Ito po ang kinaroroonan. Dito po natitipon, mga mahal naming taga-subaybay, ang mga tao na ang maisasagawa po ay tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Gerson, paano kung ganito naman ang ipilit ng iba? Kahit naman ako hindi iglesia ni Kristo eh. Pwede naman ako magsagawa ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Gaano ba kahalaga na ang tao ay nasa iglesia ni Kristo, kapatid na Gerson? Tandaan po natin, mga kababayan, binasa po natin sa talata kanina, ang iglesia ni Kristo po ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, kahit na magsagawa po ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, yung mga tao na hindi kabilang sa loob ng iglesia ni Kristo, namamalagi yung katotohanan. Hindi sila binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Mahalaga ba yun, kapatid na Gerson? Napakahalaga po, kapatid na Jerry. Gaano kahalaga na ang tao ay binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo? May kinalaman ba dyan ang pagsasagawa ng tunay na pagsamba sa Panginoon Diyos? Mga kababayan, pakinggan po natin. Ganito ang pahayag po sa Aklat ng Ebreo. Sa 9 at 14, ganito po ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Mga kababayan, napakahalaga po na ang tao makabilang sa mga binili, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng pinatutunayan ng Biblia, ang binili o tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sila po yung nilinis ang kanilang budhi. At hindi lamang po yun, sila rin ang may karapatan na makapagsagawa ng tunay na paglilingkod o tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sa makatwid, mga mahal naming taga-subaybay, hanggat ang tao ay wala po sa loob ng iglesia ni Kristo, alinsunod sa pagtuturo ng banal na kasulatan,
wala pa sa kanya ang karapatan upang gawin po ang tunay na pagsamba. Sapagkat ang karapatan sa pagsasagawa ng tunay na pagsamba, matatamo po ito ng tao. Kung siya po ay kabilang sa mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Walang iba po kundi ang Iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan kung bakit hindi kami nagsasawa na kayo po ay anyayahan na patuloy na magsuri sa mga aral ng Diyos na ipinatutupad dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo upang kayo man po, kung loloobin ng ating Panginoon Diyos, magtamo rin ng karapatan sa pagsasagawa ng tunay na pagsamba po sa Kanya. Bago tayo, Ka Gerson, pansamantalang magpaalam, inanyayahan natin ang ating mga taga-subaybay na sumama po sa gagawin po nating panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat ng marami po, Ama. Opo. Binigyan mo kami ng karapatang sambahin ka. Opo. At nais mong iturin ang mata mo po ng mga kababayan po namin. Amen. Nawa po ang ginawa nilang pakikinig ng iyong mga kalooban, Opo. makatulong sa ginagawa nilang pagsusuri. Opo. Makasama namin sila sa loob ng tunay na iglesia, Opo. ang Iglesia ni Kristo. Amen. Panginoong Hesukristo, lumalapit kami sa iyo. Opo. Muli kaming ipamagitan sa ating Ama Opo. upang matamo namin ang aming mga kahilingan sa Kanya. Amen. Panginoon naming Diyos, sa muli naming paglapit sa iyo, Opo. idinadalangin namin, ingatang lagi ang aming tagapamahalang pangkalahatan, Amen. ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Magalang na hinihiling namin ang lahat sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong POC.